Oras ay 6:35 ng umaga at huling araw na ng buwan ng Abril. Last na pala to. Grabe, ang bilis ng panahon, no, mga kasangbahay. Kaya po, bago matapos ang buwan, ha, samahan niyo po kami sa ating energizing and educational activities dahil mas masaya ang umaga sa... Good Morning, Kuya! At para mas mag-boost ang energy at maging inspiring ang ating umaga, makakasama natin today ang kauna-unahang P-pop boy band sa bansa. Kaya chill lang kayo dyan at makisabay sa mga live performance ng songs nila later. That's right! And to finish the month in a healthy note, aalamin natin mamaya kung paano ba maaalagaan ng tama ang ating kidneys. Siyempre, mula pa rin sa expert advice ng ating favorite urologist na si Dr. Joseph Lee sa ating usapang pagkalusugan. Yun. At para naman sa mga gym bros natin, kagaya ni Ian at sisters, wala kasi nag-gym sa amin eh. Ayan, yung mga nag-workout po sa umaga at gusto pong mag-gain ng muscles. Meron pong recipe na ituturo sa atin mamaya. Si Chef Marcos Patimo na perfect para sa inyo. Good morning! Good morning, Chef! Ready na si Chef. Oh. Oo, pero bago tayo patakamin ni Chef sa healthy recipes niya, shoutout muna sa mga nanonood sa ating live stream dahil meron kaming question para sa inyo. Ano yung ginagawa nyo para maging productive ang araw ninyo? O tayo dito guys, sagutin natin to. Ano ba yung ginagawa nyo para maging productive ang araw nyo? Pumapasok sa GMK. Bumasa sa GMK. Oo, parang ito talaga yung starter eh. Kapag nakapasok ako dito, okay na yung ibang mga gagawin sa buong maghapon. Sino ba? Sino ba yung Hindi ako nakapasok, parang, ay, Ang tamlay, no? parang may ayaw kulang din sa gumawa. buong linggo, gano'n. Kayo talaga yung happy pill namin. Okay. Anong mga productive, ano nyo? Sana masabi ko rin happy feel ko sila. Alam mo, hindi mo kami happy. Hindi naman Pete. kami, si Ian lang Ang naman eh. ginagawa ko para maging productive, nagiging productive ako. Yung productive. Paano? Daily. Siguro kasi lilista ko muna yung mga gagawin ko. Kailangan ko malaman ko ano ba yung mga kailangan kong gawin para magawa ko. Kasi kung iisipin ko lang na iisipin, wala, mag-iisip lang ako. So, Wala akong nililista magagawa. mo. Nililista mo. O, si Celine. Iniisip ko, Ano? may deadline. Deadline? Kasi pagka walang deadline, pili ko di ko siya magagawa. Oo, parang Feeling mo di mo totoo, kailangan gawin, wala naman Oo, deadline. diba? Kailangan Yung nagsiset ka ng parang oras, kailangan matapos ko. oras. Ako pag talaga. nagaganon ako, ina-anxiety ako. Pag kailangan ko imit ng ganitong oras. Para maging productive ka, kailangan ma-anxious ka. Mga may anxiety talaga. Pero sa akin, music naman sa akin. Ang laking tulong talaga ng music. Pag minsan kahit sobrang tamad na tamad ako, ganyan, mag-music lang ako, parang nagbabago instantly yung yung mood ko. Nagpe-play ako ng mga hype na music. Mga classical music. Hindi na. Lalo ko antukin nun. Yung mga hype music, Mga yung mga pambiling. rap, yung mga rap yan, ganyan. As upbeat, no? Sabi ko, yung adrenaline ko biglang Oo, yung dub-dub-dub-dub. Hindi, basta yung mga rap Basta rap na, ano. daw. Oo, okay na yan. Saka yung mga pangsayaw, yan, pangsayaw. Sumasayaw ka din sa umaga kapag feel. Oo. Oo, pag ano. Tugtugan niyo nga si Ian. Pag talagang tamad na tamad ka. Sample. Uy, huwag niyo pinagsasabi. Hindi, wala tayong prepared na music. Next time, next time. Hindi naman na yung galaw pantito yan, no? Hindi, yung mga yung hip-hop pang hip-hop talaga. na Well, galawan. Cramping in the morning. Oo, yung mga ganun. Hindi, cramping kasi parang dapat medyo galit ka. Pero yung ano lang, hip-hop lang na... Ganun pala. Okay, Akala ko kasi yung example. ginagawa ng mga ganun-ganun lang. Oh. Direct, Ay, pang TikTok. Yung mga tats by tats. direct, bigyan niyo Yung nga mga kami sayaw ng ng mga music tito. here. Yung mga pang tito yan eh. Pala to Walang pa-music si Derek na. Wala. Pero ano bang, ikaw ba, mayroon ka mabibigay na tip ba sa amin para maging productive kami? Effective yung sinabi mo na ginagawa mo. Kailangan talaga ililista para alam ng brain mo ano yung sunod-sunod mo na gagawin. Kaya nga eh. Oo. Kasi pag walang listahan, parang, Deadline. saan ako magsisimula? Para nasa utak ko lang, ito yung mga kailangan kong gawin, nakaganyan, nakalutang. So, di mo nililista, ini-imagine mo lang. So, pagka may gusto ko matapos, kailangan ko siya ilista. Kasi kung wala nga, nakalutang lang siya, kailangan kong ganito, kailangan nga. Okay, share ko lang, ganun. So nag-sticky notes ka na, di ba Hindi. dati hindi? Sa phone, ganun. Sa phone, nililista. hindi talaga sulat. Pwede rin yun. Basta na, nakalista, naka-record.
Oh, eto, at dahil nakasagot na kami, kayo naman ang hihintayin namin na magsagot din. I-send nyo na po ang inyong entry. I-comment nyo lang po sa ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right! O para mas masaya ang ating umaga, may bagong kaming magandang balita para sa inyo. Alam nyo ba na may bagong galaw challenge o Smartphone Application Development Challenge ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA? Ang goal nito ay makapag-develop ang participants ng smartphone application na magpo-promote ng smarter travel demand and traffic management. Ang challenge na ito ay open individually or by group, mapa-estudyante, government employee, or private sector employees, basta 18 years old and above kayo. Kaya para sa mga interesado, huling araw na ngayong April 30 ang registration at ang deadline naman ng submission ng concept proposal ay sa May 11, 2026. Ang mga mananalo ay pwede makakuha ng 50,000 up to 100,000 pesos plus exclusive development contract with management with improvement of intelligent transportation systems for Metropolitan Manila na popondohan ng Japan International Cooperation Agency. O di ba, napaka-exciting. Kaya kung kayo ay interesado, huwag nyo nang palalampasin ito. Para naman sa mga katanungan tungkol dito, maaaring mag-email sa mmits@mmda.gov.ph. yun yung sinabi mo na pangarap mo kahapon, di ba? Ay, pinangarap ko na nga lang, gagawin ko. Hindi, pero yun. Malay mo ba daw yun? Iba na daw pangarap mo ngayon. Malay mo na with your chance. 18 lang daw eh. Sobra na yata ako. 18 pa and above nga daw eh. Pero mahirap yan kung mag-isa ka lang. Malamang Team. mas madali kapag may grupo ka. Kasi kung Group of 5 daw. Group yourself into 5. Okay. Okay. Tapos na. Okay. Sige. Deadline na ngayon na kasi hanggang May 11 yung submission. Habol pa tayo. Ngayong araw na lang yung registration. Ikaw yung yung mind ng group, tas kami taga moral support. Taga-support lang. Go Joshua, go Joshua. Ako yung mind, kayo yung financial. Ang galing mo talaga. Mahusay ka talaga eh. Pero at least kasama mo kami hanggang dyan. Oo, ha? tama. Pero mga kasambahay, may magandang balita rin tayo from Department of Information and Communications Technology o DICT. Meron kasi silang gaganaping webinar in partnership with Virtualahan kung saan tatalakayin kung paano binabago ng AI ang role ng virtual assistants at kung ano ang mga bagong oportunidad ang pwedeng pasukin sa digital space. Gaganapin po yan sa May 7, araw ng Thursday mula 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. via Zoom. 1,000 participants lang po ang pwedeng makapasok sa Zoom meeting mga kasambahay. Pero kung hindi naman kayo makakaabot, ay ibabroadcast naman ang webinar sa kanilang Facebook page na @DICT.gov.ph. Very timely yan. Eto, nabalitaan niyo rin ba mga kasangbahay na may bagong programa pong inilunsad ang Land Transportation Office na tatawaging i-report mo kay LTO Chief. Layon po nito na magkaroon ng direktang sumbungan ang publiko para maging mabilis at madali ang pagre-report ng kanilang reklamo at concerns. Isa na rin po kasi itong paraan para mas maging transparent, accessible at accountable ang ahensya sa pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan. Kaya para sa mga gusto pong mag-file ng mga reports, punta lang po kayo sa www.ireportmokay.ltochief.ph o kaya po sa official Facebook page nila na @ireportmokay LTO Chief. Nako, marami nang magsusumbungan Diretso dito. kayo kay Chief. Rekta na yan. Lagot kayo kay Chief Re-report ngayon. ka. Eto, good news naman from Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magtatayo na po kasi ng bagong Regional Technical Vocational Education and Training Innovation Center o bagong TESDA Innovation Hub sa Taguig City. Ibig sabihin po, ito na yung magiging center ng new and industry-driven training sa field ng automation, mechatronics at smart technologies. Nakikipagtulungan din po sila sa Department of Energy para maging solar-powered na ang training center.
Perfection. Yan po ang ilan sa good news natin for today. Para naman sa mga kasangbahay nating nagbabalak maglaba, may errands, may lakad, or planong mag-travel. Narito po ang ating weather outlook for today. Dito po sa Manila, aabot sa 25 to 34 degrees Celsius ang temperature with no chance of rain. Kaya pwedeng isara nyo muna yung mga kortina at blinds para hindi pumasok ang init ng araw sa loob ng inyong mga bahay. Always keep your water bottles full para safe ka from dehydration at heat stroke. Palong-palo ang Siyempre. init. Araw mo ngayon, Ian. Napakainit. Sa Metro Cebu naman, nasa 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang ating temperatura habang 10% lang ang chance of rain. Kaya bukod sa dapat ligtas tayo from the heat, huwag din pong kalimutang ilagay sa malilim at presko na lugar yung ating pong mga pets at bigyan sila ng sapat at malinis na tubig. Tama. Sa Davao naman, magkahalo ang init at lamig dahil 25 to 34 degrees ang temperature. Pero may 40% chance ng ulan. Kaya magdala lagi ng payong na panangga sa araw at ulan. Yun. For our Baguio peeps naman, 17 to 24 degrees po ang temperature at meron po kayong 10% chance of rain. Perfect na weather po ito para maglakad-lakad at mag-chill outdoors. At huwag pong kalimutan na mag-moisturizer at sunscreen pa din, no? Dahil nakakatuyo po ng balat ang malamig na panahon. Yan ang summer nyo. Oo nga eh. Grabe, Ang summer lamig. na yun. Parang studio lamig. natin, no? Oo. At sa mga sunrise and sunset lovers naman, para po sa inyo itong update, ang sunrise today ay naganap na kaninang 5:34 ng umaga. At ang sunset naman ay mangyayari mamayang 6:13 ng hapon. Kanina nga medyo na-late ako, naglalakad ako. First time kong maglakad dyan na maliwanag na. Dati kasi laging madilim eh, wag naglalakad. Abutan mo. Oh, ayan mga kasabayan, always stay tuned for our weather and sky updates dahil ligtas ang may alam. Yun. At para naman po sa lahat ng humabol sa ating live stream, meron kaming tanong na inihanda para sa inyo. Ano po ang ginagawa ninyo para maging productive ang araw po ninyo? Share your answers sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa kaya... I-comment mo na! Oh, marami pa kayong aabangan mamaya after ng short break po natin. Diyan lang muna kayo kasi magbabalik po ang Good Morning Kuya. Good morning ulit sa inyo mga kasangbahay. Siyempre kasama niyo na naman ako ang inyong munting kasinera. Pero bago tayo magluto today, alamin muna natin ang presyo po ng mga pangunahing bilihin po dito sa mga palengke sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of April 29, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 43 hanggang 62 pesos per kilogram. Ang local po na bigas ay 45 hanggang 61 pesos per kilo. Ang atin naman pong chicken na whole po ay 193 hanggang 208 pesos per kilo. Sa isda naman, ang bangus ay 231 hanggang 253 pesos per kilo. Aba, medyo mahal po ito, ano? Ang atin namang mga gulay katulad po ng sitaw, 102 pesos per kilo. Ang talong, 78 pesos per kilo. Ang kamatis naman, ang kada kilo niyan ay tumaas na 63 pesos po. Ang letsugas naman, 133 hanggang 163 pesos per kilogram. At ang patatas, 97 pesos po per kilo. Ang bawang naman, 137 hanggang 148 pesos per kilogram po yung baba nyo. Nakakatuwa. Ang pulang sibuyas naman, 86 hanggang 96 pesos per kilo. Ang puting sibuyas po ay 90 hanggang 104 pesos per kilogram. Ang per kilo naman ng sili, 146 pesos. At ang luya, 100 hanggang 159 pesos per kilo. Ang brown sugar naman po, 73 pesos per kilo. Ang itlog po, 9 pesos per piece. At ang mantika, 40 pesos hanggang 162 pesos per liter. O, dahil sweldo ngayon, mga kasangbahay, mamalengke na po kayo. At eto na nga,
ang pinakahihintay nating fitness enthusiast. Ito na nga, dalawang recipe na perfect po for maintaining the muscles in your body ang itatry po natin ngayong araw. At ituturo yan sa atin ng ating flavor architect at chef consultant na si Chef Marcos Patino. Good morning, Ira. Good morning, Chef. Morning, Kuya. Happy Thursday at welcome back po ulit. Yes, oo nga. Ayan, Chef. Sige po, ano po bang ihahanda natin for this morning? Ayan, para sa ating breakfast, meron tayo ditong banana oatmeal pancake. Yun. Saka ano po yung may isa pa tayo, Yung Chef? yes, meron pa yung burger na longganisa burger. Ayun. Para sa AM snack or PM snack natin. Alright. Sige, Chef, ano naman po ba yung ano natin, ingredients for the banana, ano to? Oatmeal po? Oatmeal, yes. Pancake. So para sa ating pancake, meron tayo ditong rolled oats, flour, ripe banana, egg, almond, tapos meron din dito tayong mga cranberry, berries, Yun. tapos merong, tawag dito, Walnut. walnuts, chia seeds, flax seeds, sunflower, and almond nuts. Yan. Sige po, Chef. Ano po yung parang pinaka ano nito, Chef, pampalambot niya na liquid po? Bali pwede tayo maglagay ng water pati yung egg para mag-bind yung ano natin, yung Okay. yung Okay pancake. po. Okay, for the longganisa burger naman, Chef, ano po yung ating ingredients? Yung sa longganisa burger natin, meron tayong longganisa na gawa na rin. Okay po. Tapos yung sauce na gawa na rin. So, bali kasi itong sauce na to, made siya sa sa canola oil naman. Oh. Kaya hindi naman siya. Okay. Tapos meron tayong cucumber, lettuce, tomato, and yung pandesal. Okay po. Chef, ano naman yung estimated calories naman po nito? So, dun sa natin pang PM snack, mga nasa 260 calories. So pang PM snack po yung longganisa? PM or AM. Okay. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Depende naman kung anong Pero craving. minsan natin siya pwede gawin kasi yung longganisa, masyadong ma-fats konti. Oh, wow. So, less lang din lalagyan natin namin. Sige po, Chef. I-prepare na po natin. Ano po ba yung first step natin? Okay. Prepare na natin. So, first, dito sa add lang natin yung egg sa oatmeal. So, niyo po ilipat, Wala Chef, akong dito. Okay, Para lipat mas... ko na lang. Sorry. Ito, paborito ni Ayon Perez every morning. Ito yung pinapagawa niya sa akin. Lagay tayong banana, kahit isa lang. So, hindi naman natin dadamihan yung mga nuts kasi masyadong mataas din sa sa fats yung Opo. Ganun lang talaga, no? Parang ang daming pwedeng gawin pala sa oatmeal. Hindi lang yung lalagyan mo ng tubig. Yes. Pwede rin. Nung last time, champurado Milk, yung pwede. preparation natin, Chef, di ba? Mm-hmm. Tapos ngayon, pwede rin pala siyang oatmeal pancake. Lagay ko yung chia seeds, flax seeds, chia seeds, walnuts, pumpkin, almond, chop na lang natin. Chop na lang natin sa sa... Then yung sunflower. Ayun. And last na, cranberry. Galing mo. Mix Hindi na. naman ganyan, Saka ang ganda nito kasi very filling yung mga ganitong ingredients. Akala nyo sa umpisa parang hindi masarap kasi parang walang flavor. Pero pag nagda-diet chef, diba? Usually parang nare-reset talaga yung taste buds. Lalo kapag inaalis natin yung extra na mga malalasa na mga Yes. pagkain. Ito kasi Ira, bali sweets na rin siya kasi meron tayong cranberry and banana. So siya yung nagbibigay ng ng sweetness Saka para sa protein pancake. packed din siya, chef, kasi may itlog po. Diba? Tapos, good fat coming from the almonds, tapos yung mga real nuts natin na ginamit. Plus, very siya, high in fiber. So, ang Yes. ganda. Ang ganda nitong recipe natin. Very healthy. Saka madali lang makakasangbahay. Hindi nyo naman kailangan gumastos ng malaki. No? Nag-add lang kasi ng ibang nuts kasi Opo. may ako sa nuts And sa mga seeds. So, ganyan kailangan lang talaga mag-bind all together po yung mga ingredients po, mga Yes. components, no? Yun.
Yan, maglalagay ako ng pan sa'yo para Okay. sa'yo. Thank you, Ira. Yun ang ating trabaho. Mag-assistant kay chef. So mas maganda dito nakamas na yung yung banana natin bago ilagay. Para hindi na tayo mahirapan mag-mix din. Yun. O, pre-heat ko na, chef. Okay. Yun. Ano po yung natin dito, chef? Yung mantika po na gagamitin natin. Gagamit po ba tayo ng mantika? Yes, yung ating olive oil. Pero dahil non-stick naman to, okay lang naman to kahit non-stick lang. So, pan fry lang natin, chef, no? Parang lang po talaga, regular po na pancake na ginagawa natin. Galing. Mold na lang natin siya. Sige po. Sige po. Yun, eto po. Ayun, Ate. thank you, Rap. Konti lang. So, makoat lang natin yung yung ating pan. So ito, Ira, yung pancake natin, bale hindi siya ganoon karani. So, Opo. solid talaga siya. Na ganyan talaga yung texture niya. Yung exert ako sa pancake. Chef, kayo po, paano kayo nagde-develop ng mga recipes? Kasi syempre, di ba, minsan may iba. Meron po ba pagka nagpapa-meal plan sa inyo, kayo po talaga bahala dun sa mismong mga pagkain? Wala po silang mga request na, basta chef, kailangan kong mag-bulk. Kayo po bahalang gumawa ng recipe Minsan po? nagre-request sila sa akin. Opo. Yung mga pagkain na gusto nila. Kasi minsan may mga bawal sa kanila na pagkain. Okay. Kaya kailangan, kailangan nila mag-request din. Pero pag kayo, chef, nagde-develop po kayo ng recipe ninyo, paano po yun? May mga research po ba kayo? Or Nagre-research din. tas nagtatrial din kayo? Minsan ng mga- nagtatry kami sa mga rest or hotel, Opo. R&D. So, kailangan kasi siya eh. Opo, no? Talagang kailangan yung knowledge to keep on learning. Kasi may mga trends din sa pagkain. Gusto Yes. matry ng ibang mga kliyente. Wala ka sa ata. Ayan. Okay. Ay. Nag-a-act Yun. yung natin. Tapos na yan. Yun, oh. Ito pa tayo isa. What a nice. Wow! What a nice. Nagugutom na yung cameraman natin, no? Sige, sa'yo na yung isa. Pangalanan natin Kim. yung isa, kay Ira. Kaya mag-alala, sa iba natin mga kasama may second batch, meron pa. Last. Sobra. O ganyan lang, oh. Para sa mga mommies, no? Pwede naman pala yung pancake, hindi lang din puro flour yung gagamitin natin. Actually, wala tayong flour na nagamit. Diba? Gagamitin natin, substitute natin to make up the pancake mismo is yung mismong oatmeal Oatmeal. natin. Saka yan, maganda, hindi masyado makikita ng mga anak nyo yung kung picky eater, no? Ay, asan yung mga ingredients. Ang galing. First time ko, chef, maka-encounter ng oatmeal pancake. Kasi ang usual talaga na alam ko pagka yung mga ganyan, parang oatmeal cookies, ganon. Or yung mga, yung merong, yung food preparation niya is parang yung champurado, yung nilalagyan ng tubig talaga. Yes. Ito, masarap to talaga kasi meron siyang mga nuts din. Opo. Pag kinagat mo siya, meron talagang texture na Saka maganda for the heart ang di ba? Ang oats. Yung mga nasa commercial dati ng pagka
pinapromote nila yung oats. Saka very filling nga. Kasi naalala ko dati, chef, yung rolled oats naman to, yun ang ginagawa kong substitute sa rice. Busog ako parang for a very long period na oras po. Parang, sabi ko, nag-expand pa ba siya sa tiyan? Ganun. Kasi nga, matagal akong busog. So, masarap siya pag magda-diet ka. Di ba, glutamine. Less yung cravings mo, ganon. Yung isa. Yan. Lutuin ba natin lahat? Sige po, pwede naman siya. Naglolo ko yung ano natin. Ganon, namely the. Sabi niya, pasaway ah. Sorry, chef, papalitan na natin yan, chef. Hindi, okay lang. Ayun. Kahit last na ano. Sabi ito, pwede lagyan natin ng honey. Yes, Parang pwede. drizzle Pero konti natin. lang kasi masyadong matamis na rin eh. Kasi At saka meron nga tayong nilagay na ano naman dried fruit. So, meron na rin a little bit of sweetness dun sa loob. Saka may Yes. banana naman. So, ito, add na natin siya dito. Ayun. Tapos pwede na Galing. lagyan ng berries. Parang iniisip ko sa susunod, yung oats, Side. lagyan natin ng longganisa. Tapos honey, di ba? Sabi ni Ira. Ayun, oh. Tayo ng berries lang. Blackberry po, pero pula shake. Pasang raspberry, pero blackberry po. O, di ba? Mamaya na natin ipakita yung yung Sa final harvest product. time po, yung ating berries po. Then, add lang tayo ng Ayan na, nag-plate na si Chef. Yan. Okay na po to. Yung ating Alright. banana Oh, oatmeal banana pancake. oatmeal pancake. Okay. Ipakita na natin. Ayoko pa sana ipakita kasi lalagyan ko ng pangalan Kim. Yung maliit kay Kim. Yung maliit daw kay Kim. O sige. Sabihin ng mga kasambahay, sino ba si Kim? Si Kim po ang may hawak ng camera. Kaya nyo nakikita yung mga ginagawa natin ngayon. Okay, sige po, Chef. Ano na po yung next po natin po? Yung Ay, next longganisa natin. burger natin. Hindi ko po siya na-prepare. Okay. Sige. Sa susunod po, papakita natin yan sa inyo mga kasangbahay. Pero at least tapos na natin yung ating banana oatmeal pancake. O mga kasangbahay, natuto na naman kayo ng panibagong recipe. Pero kagaya nung kaninang tinanong ko kay Chef na syempre, nagde-develop po kayo, Chef, ng recipe. Saka marami kayong mga marami rin kayong mga clients, ganyan. Paano nyo po, nagagawang productive yung araw nyo? Ano po ba yung mga tips nyo, Chef? Bale so kailangan talaga mag-add ka ng tao para ma-duplicate yung mga ginagawa mo. Then, ayun, list mo rin yung mga kailangan mong gawin Opo. para hindi ka din sa oras. So, Opo. sana ang dami kasi talagang ginagawa sobra. Oo nga. Kasi kabilaan din. Ay, chef consultant, tapos flavor architect, tapos nag-guest pa sa Good Morning Kuya, tapos nag-meal plan, tapos chef, ayoko na. Dito na lang ako sa munting kusina ako, pero chef, maraming salamat po Thank for you, answering your Linaila. question. Kayo naman mga kasangbahay, ano po ang ginagawa po ninyo para naman maging productive po ang araw po ninyo? Share nyo naman po ang sagot po ninyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin po natin yan isa-isa, kaya i-comment mo na! That's right! Puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama. Excited na kami tikman yung ginawang pancake. Kasi bago siya na klase ng Oo. pancake na may banana, may Banana. oatmeal. Gusto kong malaman kung ano yung lasa, di ba? Later. Mga kasambahay, pag nagluluto sila Ira at si Chef Jan, kami muna ang bahala naman Yan. sa tutugan. Dahil may special guest kasi tayo na tagos sa butuang feels dahil sa kanilang relatable lyrics. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's all welcome the very first P-pop boy band in the country, X8. Lumalalim ang gabi habang buwan ay sumisilip.
Naghihintay na dumating ang panaginip. Ginawa dito sa mundong mapanakit, nakapikit sa dilim. Iniisip ang bigat sa aking dibdib. Pinipili, di na alam ang gagawin. May pumipigil, mga bulong sa sarili ko. Ano ba to? Walang hinto, paikot-ikot na lang ako. Drowning in the silence of this night, we're falling deeper, going nowhere. Is anybody out there? Waiting for the sun to rise, I close my eyes and hope for something better. Will I keep searching forever? Walang sagot dito, di ko alam paano malampasan ito. Tulungan mo akong gumising sa mundong payapang puso. Sino ba at nasaan ako? Nabalot na ng dilim ang panaginip ko. Sa dami na nangyari sa akin, di ko na alam kung paano babangon kahit hindi ko ay hiram. Alam mo ba paano lutasin? Paano mawala mga anino sa dilim na tanging kong hihiling? Sana dinggin, umaasa sa pagulat na mata, makita na liwanag sa dilim. Drowning in the silence of this night, We're falling deeper, going nowhere. Is anybody out there? Waiting for the sun to rise, I'll close my eyes and hope for something better. Will I keep searching forever? Alam paano malampasan ito. Tulungan mo akong gumising sa mundo, payapang puso. nakita ko ang pag-ibig mo, ang hanap-hanap ko. Para mabuo at maghilom ang puso. Walang sagot dito, alam ko na paano malampasan ito. Sa tulong mo ako'y gigising sa mundong payapang puso. Ikaw ang sagot nito, alam ko na paano malampasan ito. Sa tulong mo ako'y gigising sa mundong payapang puso. Ikaw ang sagot dito, gigising sa mundong payapa ang puso. Pasok! Pasok! Good morning, X! Ay, dito po ako sa kabila, Alright, thank you so much, X8, and nakasama si Hazel Faith again for that wonderful performance. And welcome sa Good Morning, Kuya. Please greet your fans and our viewers. Yes, good morning. Good morning. Good morning, GMK! Salamat for inviting us here. Yes, pero bago po natin sila ipakilala as a group, mas maganda mas makilala po nila kayo individually. Isa-isa, oo. Pwede po ba kayo magpakilala sa mga kasambahay? Hello po everyone, good morning po. My name is Kiko. Yes, magandang umaga guys. My name is Carlo. Hi guys, I'm Caleb and we are X8. Wow! Actually, nung nakaraan po, kayo po yung nakasama namin with your wife. Ngayon, nakakatuwa malaman na kasama ka po pala sa isang P-pop group. Nakakatuwang Medyo malaman. matagal-tagal na rin kasi. Oo nga. Kaya na nagpabak... mga kabatch. Yes, the comeback kabatch. Si trail. Joshua. Really? Mga kabatch. First song namin na pinerform namin sa TV. Kasama namin si Joshua. Ay, totoo. Mga kabatch yan. Dapat Alam mo pala, na. apat sila doon. Feeling ko ikaw muna yung papalit Oh, sa isa. proxy muna ako dito. Total. Ano yan? O, post tayo. Yes. Oh, yeah. O, parang may tanong yata iba naming mga kasama dito eh. Celine, Ian. Yes, Ayaw nila yata, eto ikaw na nga, lang. We've learned that you've been together more than a decade na, pero eto nagbabalik ang X8. How does it feel to be back in today's P-pop scene?
Okay naman, masaya naman. Sorry, na-carried away ako Na-imagine ko na nga eh. Ito yung bagong leader ng group. But we're really so happy kasi nakasama ko ulit yung mga kapatid ko, no? Lalo dito sa industriya na to, nakikita natin gaano lumilipad ang P-pop, no? So sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng sumuporta from day one. P-pop rice nga yung kanilang hashtag ngayon. Dahil Extra talagang rice. Yeah. Kami extra rice. Hindi P-pop rice, kasama pa rin kayo doon. Di ba? Meron nagre-represent sa atin sa international scene. So talagang iba yung pag-angat ng P-pop ngayon. Oh, pero yun, X8, back in your era and seeing the P-pop scene now, did you ever imagine na maging ganito kalaki ang P-pop movement ngayon? Actually, this is a great question because it's so nice to see how big P-pop is right now. It's so nice to see how successful the genre is and nakaka-excite kasi we didn't expect it to be this big. Siyempre, coming from our time? Wait lang na. Kailan ba yung art? Last week. Last week lang. Mga 18 years ago yata. Ay, grabe. Uy, grabe sorry ka na naman. booking. Sorry. Prehistoric naman yung dating natin. Yung Anyway, it's really nice to see how P-pop has grown throughout the years. Nakaka-proud kasi we are one of the groups that started it. And it's really nice to see how it evolved. Pokemon? As in, dekada na ba ang nakalipas simula? More than More than more than 2 weeks. Magdadalawa na. More than one day. So after more than a decade, no, ano po yung, what made you want to go back and i-pursue pa rin itong yung passion ninyo na maipakilala, makasama dun sa magpapakilala ng P-pop? Medyo, sige, bibilisan ko na lang. Kasi sinurprise ko si Macy's, no? Surprise! Nung concert namin sa, yung first major concert niya. Sabi ko, sige, sasama ko yung grupo ko, no? Tapos hindi niya alam. Tapos nagkikwento pa siya, sabi niya, hater ako na Accelerate noon, ganyan. Tapos sabay, pumasok kami isa-isa, ganyan. Pumasok sila Kiko, sila Erwin. Binabalad namin. Tapos binawi niya lahat. Love you. Kinain lahat. Pero ng yun, sinabi. tapos yung reaction ng audience was phenomenal. Kaya sabi namin, pwede pa pala tayo. Oo, kaya Pwede pa pala, enjoyin pa natin yung natin, yung buhay nating P-pop. At saka before, sabi niyo, Accelerate kayo before. Ngayon, X8. So anong bago? Bakit kailangan baguhin? Ano yung may offer niyo ngayon na hindi niyo siguro nagawa nung Accelerate pa kayo? Si Carlo kasi. So I was the one who came up with the name na Accelerate. So I was a big fan of the Ben 10 cartoon before, and I was like, so tinanong ko sa management, pwede pala yun. So we went on with it because accelerating. We were singing and dancing, and alam niyo naman ngayon, right now, we changed to X8 kasi uso ngayon yung less is more, minimalistic, di ba? Madaling tandaan. Exactly. Mas nagiging iconic siya ngayon. And it's very Aabangan important ko daw ka. na ngayon kami bumalik. Aabangan ko daw. Hindi naman kami basta nawala eh. Pasayaw si Actually, Doc. we were accumulating all our skills. And pagbalik namin, we're as solid as ever. Nagpahinga lang kami actually. Charot. Yes. Napagod eh. So wala na kami eye bags. Teka lang. Meron pa, wala pa tayong tulog. Tsaka iba yung hugot ng ganun katagal, yung parang sabik talaga kayo eh. So iba yung nailalabas. Tsaka meron na rin kaming parang sense of maturity in the songs that we make now. Ayan. Totoo. Pero yun nga, kasi syempre siguro nanonood yung ibang mga fans natin before na Accelerate pa. So paano ba nag-evolve? Kung sakali narinig nila, pinapakinggan nila kayo before ang Accelerate songs, anong difference nung before sa ngayon na masasabi nyo? Yeah, before kasi we had a label, so they control everything, no? Ay, okay. From the looks, from the sound and all. But now we are all independent. So sa ngayon ako yung nagpo-produce sa buong grupo. So we know our sound. The lyrics came from all of us. And even kay Pati yung Mrs. look mo daw. And nahanap namin yung totoong sound, Wala kang magagawa. which is isa tong Sagot. We'd like to thank George nga pala, watching right now. One of the songwriters of the song Sagot. Yeah. Tsaka mas Morning. malaya kayo na i-express Oo. yung individual. That is so true. Yes. It feels a lot more personal this time. Yeah. Yes. Iba yung atake ngayon. Kasi tayo na talaga yan. Yes. Truly. Sige. O ito dahil nga P-pop rise na ngayon at sa dami na ng mga bagong P-pop groups ngayon, paano nyo naman pinapanatiling fresh at relevant ang X8? And how do you differ
from the rest, ano ba yung kaibahan ng X8 sa ibang mga P-pop group? Mas matanda po kami. Yun yung una. Seniority po. Seniority. Charot, joke lang po. Siguro yung maturity. So we've started as kids. I remember I was 18 when we started Accelerate, and now I'm 34. Why did you give the math? Ay, sorry. Nagbilang Kayo na ng po mag-compute. And like, growing through the years, dun ko nakita yung parang difference talaga ng maturity. Because before, as young artists, we were willing to do anything just for fame. And this time, we're not chasing fame anymore. We just want to really release music for the people who still support us. For the fans na patuloy sumusuporta hanggang ngayon. Yeah. So we're not chasing anything. We're just doing it for old time's sake, you know. I just want to add in, being pioneers of P-pop, na there's also a sense of responsibility. Kasi syempre parang kami na yung senior nila in a way. So parang we have to set us good examples to the next generation. May discount of pa tayong course. 20%. Mag-bless kayo pag nakita nyo kami. Ayun. Pero ano naman yung sa tingin nyo nakukuha nyo ngayon sa mga bago? Kasi ang daming bago ngayon nagsusulputan. Parang every time, no? Every quarter yata may lumalabas na mga P-pop group eh. Ano naman yung sa tingin nyo? Kasi kung may matututunan sila sa inyo, malamang kayo rin may natutunan din sa kanila. Ano yun? Anong masasabi? Energy! Yun yung kulang sa amin eh. Charot, joke lang po. Energy! Exercise. Hindi, na-challenge kami actually. Dahil nakikita namin sobrang nag-aapoy sila sa gusto nilang mapakita kung gaano kagaling ang Pinoy. So, That's so true. yun yung energy na binibigay yung sinasabi ni Kiko. And like, everyone's so leveled up lang ngayon eh. As in, ibang level yung P-pop ngayon. So, nakaka-proud talaga. Totoo. Para sa lahat ng mga nag-aabang ulit, mapakinggan kayo, what can we expect from X8? Ano bang may new music ba, performances, something bigger for the fans? You can just follow us on all our social media platforms, no? X8 P-pop. At nandyan po lahat ng new releases namin at sa mga susunod pa naming shows. Abangan nyo po yan. Yun, aabangan namin yan. Lalo na yung mga naglulook up to sa inyo, di ba? Ng mga groups or yung mga fans ninyo even before. So, saan naman kayo pwedeng matagpuan pa maliban doon sa mga social media accounts ninyo? Tsaka, baka may gusto kayong batiin, go ahead. I would like to greet our fans, Exist, before AFM and Solid Party Friends. Yeah. Exist, that's our new... Because they're still existing. They're still existing. So, go on lang. Yan, sa life yan. Go ahead. Do you have to greet anyone or promote? Just want to greet all our family, friends, and syempre wanna thank God, of course. Yeah. Yun lang, just watch out. We're all on social media and you know where we are. See you there. Kumindot, pero naka-shades. Isa pa. Again. Thank you. Do you have anyone to... Ako, babatiin ko. Hello po sa dog ko. Hi, Hope. I love you. I miss you. Uy. Maagang mali. Anyway, hello to our fans. Thank you so much for the everlasting support. Yun lang po. Again, maraming salamat, X8, sa mga na-share niyo sa amin. We look forward to hearing more from you in the future. Yun, no? Pero syempre, hindi tayo papayag ng ng ganun-ganun lang. Kasi meron kami mga patanong dito sa GMK. Gusto namin sasagutin nyo rin siya. Okay. Ano ba ang secret nyo para maging productive ang araw nyo? Kape. Kape! Bilis ng sagot, ha? Nakapagkape ka na ba? Nakapagkape na ako. Kaya pala. Kayo mo? Carla. Squats. Do it now. Squats. Yes. Pwede nyo pong sabayan si Ian kasi mahilig din po yan mag-exercise. Ayan. Kayo na. Kailan? Tulog. Kailangan tulog. Kompleto. Iba-iba rin no? Isa squat, isa tulog para maging productive. Kanya-kanya rin talaga tayo ng techniques. Okay naman mga kasambahay. Ano ba ang ginagawa nyo para maging productive ang araw nyo? I-share nyo naman ang sagot nyo sa ating Facebook at YouTube Live. Dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya... Sabay-sabay po tayo. I-comment mo na! And for sure din, nabitin pa ang ating mga kasangbahay. Kaya hihirit pa kami ng Yo. one more song. Yun, no? Let's give it up with XA with their song Kasama Ka. Featuring Hazel Faye. Hazel Faye. Pasok, Hazel. Guys, good morning, Kuya! Umulan man sa gitna ng Mayo, okay lang basta magkasama tayo.
Kasama ka, kasama ka, Kasama ka. kasama ka, kasama ka, kasama ka, kasama ka. Here we go. Kasama ka. I got you, there's nothing better. We'll get through whatever weather. In the heat of summer nights, you're the perfect paradise. Carlo! Because of you, I could be strong. You're the reason I can hold on. Something supernatural and so right. With you by my side, limitless life. Through the storm till the dawn, I know I am not alone. Kakayanin ang lahat ng ito. Kasama ka. Kasama ka, kasama ka, kasama ka, kasama ka, Kasama ka. kasama ka, kasama ka, kasama ka. Everybody, 2, 3, go. Kasama ka. Kasama ka. Let's go. Kasama ka. Kasama basta. Kasama ka. Kasama ka. It's okay. Let's go. Kasama ka. Five, six, let's go. Basta kasama ka. GMK, thank you so much. X8, Hazel Faith. Let's go. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:31 na ng umaga at oras na para sa ating Usapang Pangkalusugan. That's right! End of the month na mga kasangbahay. Pero alam niyo ba na ngayong buwan ng Abril ay isa sa mga isinusulong ng Department of Health ang annual check-up. Talaga, may ganun pala. At kabilang po sa mga dapat nating ipinapatingin sa mga doktor regularly ay ang ating mga kidney dahil kadalasan ang sakit po sa bato ay walang sintomas sa umpisa. Kaya naman para bigyan tayo ng kidney check-up guide, kasama natin ngayon si Dr. Joseph Lee, isang urologist at naturopathic doctor. Grabe naman. Good morning! Good morning, Doc Joseph. Magandang umaga. Tama. Parang ano lang yun. Doc, para kang royalty Ang nakaupo ganda, sa Doc. throne. Ang ganda Ay, talaga, ng no? outfit mo ngayon. Ah. Kasi binagay ko talaga sa topic. Yes. Okay. Aking kasuutan. Royalty talaga. Royalty ng mga kidney. Yes, oo. Tama ka dyan. Nabanggit nyo Celine Joshua. Kailangan kasi isulong natin ang kalusugan ng ating kidney. Kagaya sinasabi ng Department of Health, even if we celebrate it this month, kada buwan or kada araw, kailangan inaalagaan natin ang ating kidney. Isang buwan So, lang. you have to remember, they are one of the most precious organ system. Besides the other organs, di ba? Meron tayong heart, yung brain, yung atay, di ba? So, this is one of the more precious organs na kailangan protektahan, alagaan, at gawin nating araw-araw
Yung pagsilbi niya sa atin, dapat natin tumbasan. No? Because you have to know barely, ano tayo doon sa before we go to how we check, is, di ba yung function niya, if you filtrate niya yung lahat ng, lahat ng dumi, kulang na lang budhi mo, lahat ng dumi, linilinis niya. Tapos, if you filter then, there is a process which you call reabsorption. Ano ibig sabihin reabsorption? Correct me if I'm wrong, guys. Yung isasala niya yung pwede pang magamit because of the substance, and the rest na hindi na pwede, isisecrete niya through urine. Di ba? Alam na. Galing. Yan. Ang galing ng So, function ng kidney. ang katanungan ninyo kasi is how do you evaluate and how do you examine the kidney? Unang-una kasi, syempre, kagaya na nabanggit ninyo, we do our annual check-up, di ba? Hindi lang sa mga kumpanya, kung wala ka sa mga ganyang estado or establishmento, you can do it on your own when you reach 40 and above. But you can do it even when you're young, di ba? Wala naman restriction. So how do we go about it? Yung una-una kasi is urinalysis. Bakit urinalysis? Hindi agad dun tayo sa kidney. Kasi urinalysis, basic natin yung Joshua, Celine. Sa urinalysis, makikita kung may infection ka. Kasi lagi natin sinasabi, paulit-ulit na dito, no? Di ba? Oo, inaano na nga sa ibang ano. When you have UTI, pwedeng umakyat sa kidney. Diba? So, it goes in a pathway going there pag hindi naayos yan. So, doon muna tayo sa urinalysis. Then, urine culture. Urine culture is to identify if there is existing bacteria. You have to remember, these are very, very important also. Lagi na sila pantog naman yan. Hindi. Ang takot kasi natin, mga ganyan, umaakyat. So, apektado rin ang kidneys. Yeah. Okay? Then yung makikita natin diagnostically, yung kidneys natin is by ultrasound or CT scan. Yun talaga, imaging. Yes, o imaging, sabi nga ni Joshua. Para makita natin yung kapal, the thickness, the parenchyma, kung meron bato, o kung kamusta ang mga struktura or other things else. Then, besides that, you have your blood exam, BUN creatinine. Kinukuha natin. Then, meron tayong urine 24 hours creatinine also for the kidney. Ito mga sinasabi natin, Celine, this is how we do our annual evaluation check-up for our kidneys. Opo. Pero Doc, bukod po sa mga check-up po na yan, saan po ba sila dapat nagpapatingin kung gusto po nila talagang ma-check yung kidney? Kasi iba po nating mga kasangbahay, minsan, hindi nila alam saan ba sila magpapacheck up, sa general ba na doctor, sa internist ba? Saan po ba sila dapat pumunta agad kung yun po talaga yung concern? Tama ka. Kung sa atin kasi, lagi nating sinasabi, you can go directly to a specialist. Kasi dati naman, yung unang panahon, wala namang division di ba? Doktor lang. Ngayon meron pa, di ba? So, para hindi sila, may iba kasi sabi, mahal-mahal. Ang daming doctors, di ba? So, you can go directly to a specialist, which is kami, urologists. Kasi ang hawak namin, of course, kidney, tapos nag-oopera. Pero kung gusto mo yung primary na specialist, nephrologist. We call that nephrologist. A nephrologist kasi hindi nag-oopera, pero they zoom in on the kidney as an important organ. Yun ang mga nagagamot kung mataas ang creatinine mo, kung may infection also. So pag titingnan mo, ang dalawang specialista na pwede mong puntahan kung ayaw mo na dumaan sa yung general practitioner, internist, is a nephrologist or a urologist. Dalawa pala yung pwede. Ang options natin. Options. Pero Doc, sa mga sa mga kasambahay pa natin siguro na nabanggit natin kanina, yung mga madalas nagkakaroon ng UTI, kailangan na-check din sila ng kidneys nila. May iba pa po bang mga health conditions na kailangan bantayan na rin yung kidneys kasi baka maapektuhan ng existing sakit nila, yung kidneys nila? Number one, kasi ang ano lang naman kasi yung takot natin, baka magka-infection.
No? Nephritis, pyelonephritis. Pyelo is may nana na yung infection, yung grabe. Then second, kung may bato, if there's bato sa bato, kidney stones, di ba? Elsewhere in the kidney, no? Then fourth is kung meron bukol. Kung may bukol, Yung kidney mismo. mismo, then you have to check out. Those are the very important diseases that we really have to check, no? Kasi yung others naman pertaining to yung mga dinadialysis nila, mga ano na yan, CKD, chronic kidney disease. Tapos may iba kasi malala na yung function, hindi na kailangan mag-dialysis. Worst comes to worst, meron tayo mga renal transplant, 'di ba? Oo. Kagaya ng kanina pinakita diyan sa one of the diagram, makikita mo yung isang kidney maliit, no? There are congenitally small kidneys. Okay. There are kidneys that are ectopic. Yeah, maliit, no? O ano? The left side, tingnan mo medyo maliit, no? Pero pag titingnan mo kasi usually, ito anatomy 101. Yung right kidney is usually lower. Mas baba. Mas mababa sa left kidney. Bakit? Because meron nakapatong na atay. Okay. Yan ang exam, Celine, natin binibigay. Which kidney is more lower? Yung right. The right or the left? It's the right because you have a big liver that encroaches on top of it. So, bumababa siya konti. Hindi ibig sabihin na may sakit ka. But that's anatomical structure, no? Dok, ano po yung sombrero? Yung parang sombrero? Adrenal glands. Andyan yung ang cute, di ba? You have a rectangular and a pyramidal structure. Ito yung yun ang hormones mo. Andun yung epinephrine or epinephrine, mga cortisol, ganon. Very, very important sample kasi na pwede nating yung, kunyari, may sunog. Yan yung Nakakabuhat ka ng bahay. Hindi naman bahay, refrigerator. Ref na lang. Ref. Because the hormones comes from there. Yan ang mga importance. So bakit nasa taas siya ng kidney? Because it regulates also the other renin-angiotensin and other endocrine system. Dok, kapag po ba nagkaroon ng kidney damage, dahil magkatabi sila or nakapatong siya doon, madadamage din po ba yung Pwede, kidney? lalo na pagbukol. Tabi sila kapitbahay lang. Tingin mo kasi kidney lang siya, but it is a regulator of blood pressure, hormones natin, and other exciting hormones na nararamdaman natin, especially for sugar, corticosteroid, mga ganon. Yan. Kaya minsan pag nasira, wala na. Windang ka na. Kaya pala, Dok, ibang may mga diabetes, mga existing metabolic problems, nadadamay pati yung kidneys. Yes, very good. Kaya sinabi na if an individual metabolic syndrome, when you say, para alam ninyo pag sinabi ng doc, when you say metabolic syndrome, that includes endocrine problems, thyroid, pancreas, and diabetes. No? So pag diabetic, pwede kang diabetic nephropathy. Nasira ang kidney because of severe diabetes. Diba? So kailangan Meron din tayo hypertensive nephropathy. dahil high blood naman. Because high blood ka. 'Di ba? Madali maging doktor ka na agad. Ganun na mag-aral, Di ba, Celine? I-connect mo lang, 'di ba? Oo, kailangan bantayan nga rin. Kasi baka mamaya iba, iniisip lang yung problema sa kidney dahil sa UTI, pero hindi nila alam pag may diabetes ka, hypertensive ka, kailangan bantayan din. Yung sinasabi tayo regarding, kasi may mga ugat yan, yung mga dito, because of the problems with the vascular system, then you have vascular nephropathy. Ikit mo lang yung nephropathy. Oo nga, no? Nephropathy is a suffix word na saying that there is a problem. Pati. You just add Nephropathy. prefix mo na, di ba? Di ba? Ganun, Yes, Doc. Dali, di ba? Ang dami pala talaga, Doc, na nakakabit sa kidney natin pag siya yung na-damage. Yes, oo. Opo. Kaya po, ano po ba yung mga tips na pwede niyo pong mabigay sa ating mga kasangbahay para Alam nyo maalagaan ang yan. kidney, Doc? Paulit-ulit. Hulaan mo, ano kaya? Hulaan mo. Napakamura. Napakamura, puti siya, colorless, and other, Drink your water. Tubig water. lang. Diba? Tubig. Hindi namin sinabi ni Joshua at Selena, uminom kayo ng ng soda. Ng kape, Doc.
ng kape, no? Kape, tea, and others are diuretic. Mapapaihi ka na because they're stimulant. Okay. It doesn't replace your water volume. Pag kulang, hindi ibig sabihin, ay, iinom ako Inom na kape. 10 kape na para makuha ko yung equivalent. No, it's water. Water pa rin. Diba? So, water, that's number 1 to protect. Kailangan ba na ng nutrients? Of course. So, yung iniinom mo, yung kinakain mo, yung mga fruits, mga ganon, very good, it also serve as a nutrient for the kidney. Ibig sabihin, hindi siya ma-overload. And thirdly, you have to remember, yung sinasabi ni Celine, Joshua, na your kidney has to rest. So, you have to have enough sleep Pahinga. para ma-process ng Galing, kidney. Parang kukunin niya yung basura, ngayon maghahakot siya ng basura. Hindi ka natutulog. Siyempre, hindi pa mag-function ng overtime yun. Di ba? Parang, kasi amo natin eh. Imagine sabihin ng kidney, Walang ito kasi pahinga amo natin, hindi pa papahinga. Paano tayo maghahakot ng basura? Kain pa rin ng kain, alas 10 na ng gabi. Ay, naku, masama Diba? pa. Oh yes. Kasi the kidney will Overwork. will function after your mouth starts to Kaya close. nga. So, hindi pala advisable yun, Doc. Kumain ng late at night. Natatawa si Direk, di ba? Alas 12 na, ngut-ngut ka pa ng Nako. ngut-ngut. Kasi Dok, may midnight snack daw eh. Ay, Feeling ko maraming kailangan makarinig ng tip na yan, Doc. oo. Dok. Iyaano ko na naman yung Oo, sige, Doc. Sige, Doc. Sige, Alam Doc. niyo naman, naman lapit. Hindi pwede ang midnight snack. Oo. Ang gabi ay para matulog. Oh, wag na kumain. Hindi, kasi mag-overwork. Kaya nga eh. Or you overwork it. Pahinga Can naman. you imagine, gigising ka kagaya, pupunta ka ng good morning, kuya. Kakain ulit, magising, Doc. Ay, kakain ka Kain ulit, breakfast eh. Kulang na nasabihin ng kidney sa'yo, ano ka ba, Joshua? Kain na naman. Hindi pa kami tapos maghakot ng mahahakuting na Kung naman nagsasalita lang yung kidneys, Doc, no? kami. Can you imagine, I'm a kid? Magre-reklamo lagi. Yes. So, simple lang, no? You just have to have your check, ganon, wag pabayaan na. Yun. Annually lang naman. At Doc, kung nagre-reklamo na yung mga kidney nila, saan ba sila pwede pumunta? Alam mo yan. Ayan lang ka. Oo, sige. Kung nagre-reklamo na, di ba meron ganun mga Facebook videos yung nagsasalita yung mga Oo, kidney? yung mga AI. Oo. Meron? Pa-check up muna ako dito sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. You can call them at 0917-509-9288. Yan, si Doc Joseph Lee. Ay, gusto ko mag-thank you sa Sige, Doc. Asia Travelers Magazine for featuring. Talaga, Doc? Oo. Nakita ko elevate nga, na. Doc. Oo, di ba? Yung wellness center. Siya for medical tourism. Yun. Napili po ang ating center na pinupuntahan ninyo, di ba? Yes. Ayan, bisitahin nyo na si Doc Joseph sa Binyan, Laguna. Kasi Again, pinopromote nyo lagi. tama. Tama. Kaya again, Doc, maraming salamat, Doc Joseph Lee. Sana makabisita ulit kami. At sobrang laking tulong na nandyan kayo para Yes. sa aming lahat. Oo. Oy, lastly sabihin mo huwag nyo bebenta ang kidney mo Isa pa, pahabol Nagalit ka naman. Lapit mo. Lapit Yung mo mga na lang. nagbebenta ng Oh. kidney dyan. Oo. No, kasi Yung gusto- mukha ko talaga Kasi ay, they sell it for something. Gusto bumili ng iPhone, Doc. Ha? Gusto bumili ng iPhone. Nako, Celine. Oo. Nako, yung mga barkada natin sa kabila. Sabihin Ginagalit mo, niya si Doc eh. Ginagalit. Oh, yan. Ayan, tingnan ayan, mo. ayan. Oh, Nako. Iba talaga kapag si Doc ang kasama na ko. Sobrang laking tulong naman na nandyan lagi si Doc para bigyan tayo ng correction at medical advice sa ating mga kasambahay. Yes, kaya tandaan natin ang tips ni Doc at magpa-check up na kayo regularly dahil mas maganda na may kabay tayo sa ating galing sa ating mga health specialist kasi dapat healthy tayo. Tama. O yung mga healthy na tropa natin dyan, ito mga healthy to eh. Be healthy? Ay, nako. O healthy yung mga ang piniprepare aking ni chef eh. Oo. Yes. Sige na, mga kasangbahay. Kanina, alam ko, abang kayo dun sa sa longganisa burger natin. So ngayon, ito naman yung ipe-prepare sa atin ni Chef Marco. Sige po, Chef. Ayun. Paano po ba natin So, ipe-prepare to? Para sa PM snack natin, konti lang lalagay natin na longganisa kasi nga Longganisa po. masyadong ma-fat siya. Okay. Init ko na yung ating pan. Ay, ang galing. Bali, Ira kasi itong ginawa kong Opo. recipe. Kay 8 cuts kasi siya. Ano pong 8 cuts? Yung pangalan ng ng kinonsult ko na
na tindahan. Okay po. So, naggawa kasi ako sa kanya ng sauces, pati yung patty. Okay po. Pero hindi ko na lang siya napakita. Then, add ko na lang ulit isa. Kahit mga dalawa lang. Add tayo. Yun. Hinaan ko lang siya. Tapos ito yung sauce niya na ginawa ko. Yung sauce po, chef, ano pong sauce? Ah, Paano bale, niyo po prepare yan? bale, pinagsama-sama ko lang yung mga ingredients na ginawa namin kay 8 Cuts. Then, bawal siya banggitin. Ayun. Pero canola oil naman yung gamit natin. Okay. Kaya healthy naman yung So, ito exclusive po mabibili sa kanila. Yes. Or matitikman kapag ka naka-prepare dun sa mismong dish nila. O, ayan. Sige, puntahan nyo. So, ito yung ano niya. Gusto mo tikman? Ay, sige. Yung sauce niya. Parang masarap siya dun sa burger mamaya, chef. Okay. Yan. So, ngayon, first, add na muna natin yung ano, yung... Alam mo ako na, pa, nagugusto masarap ang kamay, siya eh. Opo. Ayun. So, O, diba? after nyan, add tayo ng lettuce. Yan, antayin natin maluto yung ating patty. Chef, last time nung binigyan mo ako ng longganisa, ito rin po yun, di ba? Yes. Nilagay ko siya sa sa jjigae. Macarias. Sa kimchi. Jjigae. Nilagyan ko ng sabaw. Tapos sobrang flavorful niya. Sabi ko, pwede pala, no? Kasi parang ground meat lang din siya eh. Tapos nilagyan ko ng sabaw ng kimchi, tapos nilagyan ko ng tofu. Sabi ko, pwede pala yun. At least healthy pa rin. Naalala ko sa ito, dapat healthy talaga. Kasi Then, sabi ni Chef, konti lang dapat pagkagagamit tayo ng longganisa eh. So, may na-prepare na ako kanina. So, nag-crumble lang siya. Pero okay lang naman siya. Kasi on Pwede top na naman lang natin. din. Yun pa rin naman yun. Longganisa pa rin naman yun, mga kasangbahay. Lagyan natin yung longganisa. Ilocos longganisa ni Macarias. Sarap. Then, add lang ng tomato. Okay. Yan, yun na. Yan. Ang ating ito na yung ating longganisa burger. finished product. At syempre kanina meron na rin prepare si Chef para sa atin. Ito yung finished product natin ng longganisa burger. At kung naalala nyo kanina mga kasangbahay, meron din tayong prepare na banana oatmeal pancakes. So ito, ang ating mga healthy recipes for today. Alright, Chef. Sa mga gusto naman po na magpa-meal plan po sa inyo, magpa-consult po sa kanilang mga business, sige po, Chef, saan pa po ba nila kayo pwedeng matawagan, makontak? Ayan, pwede lang tawagan Ira sa Marcos Patimo sa Facebook or sa 0956-321-2150. Ayun. Yan. Screenshot na lang mga kasangbahay tapos message kayo kay Chef. Mag-text muna kayo bago kayo tumawag. Saka Chef, baka meron kayong gustong i-shoutout for today. Ayan, bali nanonood ngayon si Ma'am Belinda sa Las Vegas, tapos si Miss Valerie sa Dubai, and si pangalan ng anak niya. Ayun. Pangalan ng anak niya. Then sa Siblis, Cebu, si Adeline, si Vanessa, si Marlo, si Ate Merla, si Kyle, si Christopher, at si Greggy. Ayun. Good morning po sa inyo. Good morning. Happy viewing po. Good morning po. Ayan. Sana po share nyo palagi yung ating mga videos po. At syempre yung segment po dito sa atin sa Cook It Right with Ira. At mga kasangbahay, sana po nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And for more Cuisine Adventures, abang lang po kayo palagi dito po sa atin sa Good Morning Kuya. At ang lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik sa inyo dyan. Hahatiran ko na kayo ng sa burger. Tadaan! Okay, time check muna tayo. It's 7:52 a.m. And shout out muna sa lahat ng naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina kasi tinanong natin sila kung ano ba yung ginagawa nila para maging productive ang araw. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sagot ni John Kenneth Alano. Ang ginagawa ko para maging productive ang araw ko ay nagme-music, gumagawa ng gawaing bahay, at mag-gym and jogging. Si Josh. Ang sabi naman ni Feli Villahermosa, para maging productive ang araw ko, start with a prayer. Magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw na kaloob. Tapos,
maglalakad-lakad for 25 minutes. After that, coffee time na bago mag-start ng household chores. Ang galing ha. Meron na siyang routine. Celine? Yes, eto galing naman kay Mitch Viray. I keep a list of tasks to accomplish in a day and I try my best to complete everything. And I thank you. Yun! Thank you! Thank you. Oh, ngayon naman. Si Kay Doc Joseph naman ang tanongin natin. Ligtas dito, Doc. Nasaan? Ang tanong namin, Dok, may tanong. Ano ang ginagawa mo, Dok, para maging productive ka sa araw mo? So, unang-una, syempre, kailangan pagising mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Totoo to, ha? You pray in your simple way, di ba? It doesn't have to be very lengthy. Oo. Lalo na kagaya ko, di ba? Kasi ang work ko is mag-opera. So, you pray that... Saving lives. Yeah, oo. You pray that your operation will be successful and for the patient. And syempre ngayon mas lagi nating pagdadasal yan kasi medyo magulo ang mundo. True. Parang gusto natin, kalma kayo. Diba? Kalma lang. And of course, you thank all that that is given to you as a okay ba yun? Pag sinimulan natin with gratitude ngayong umaga, parang lahat na... Di ba masaya? Everything Oo. follows na. Maging okay yung araw. Hindi magiging buknuting ka dun sa work mo. Grateful. Ang ganda na na. Dok, maiba lang ako, naisip ko lang. Pag nag-opera po ba kayo ngayon, kinakabahan pa rin po kayo? Yes. And I pray. Up to now. Kasi you do not know things what you see once yung nabukas mo na. Kaya nga It might show you this one. Pag nakita mo, ayaw mo na magulat. Hindi ko nasasabing Surprise. mabulaga. Baka may mapunta tayong channel na hindi naman nating parang, Iba nga na yun. Ganyan ka dila. Ayan. Lesson yan sa atin galing kay Doc. Kasi kung si Doc nga gano'n nakakatagal na doktor, pero hanggang Ay, ngayon, talaga. di ba? Consultant Kinakabahan pa rin. Tama. Yes. Tama. Ito, tawa na tawa. Dito, totoo, natutuwa nga kasi ibang doktor kapag kunyari, sobrang tagal na lang, dami na na-operan, parang feeling nila, kaya ko na yan. Yung confident, parang, Pero si Doc parang nakaano pa rin siya na nangingi siya ng tulong pa rin. Sa Diyos. Yes. So, di ba, guidance from God na hindi yung parang, Doc Joseph Lina ako. Ayan, tama Kaya ko naman yan. Tapos, That simple. makes you one of the best, Doc. I think, Yes. I'll hug you later. Later. Smart you, Doc. Yes, at dahil dyan, hindi pwedeng matapos ang umaga nang wala tayong inspiring story. Kaya isashare ko na ito sa inyo ang kwento ng isang babaeng naliligaw sa Metro Manila na tinulungan ng isang motorcycle taxi rider. Base kasi sa shared post ng rider na si Jim Yu, habang naghihintay siya ng pasahero, may lumapit sa kanya na babae na nag-a-apply pala ng trabaho. Tinanong daw siya nito kung may booking na dahil gusto nitong magpahatid sa isang medical clinic. Nang makita niya yung location, malapit lang pala yung clinic at pwedeng lakarin. Kaso, hindi pala kabisado ng babae yung lugar. Kaya naman nag-volunteer na lang si Jim Yu na ihatid siya. Pagdating naman nila doon sa area, magbabayad na sana yung babae pero tinanggihan niya ang bayad nito. Ang rason ni Jim Yu, minsan na rin daw siyang naligaw sa Manila habang naghahanap ng trabaho. Tapos may tumulong din sa kanya. Kaya ngayon ay gusto niya rin na makatulong sa iba. Kaya naman saludo ang good morning kuya kay motorcycle taxi rider na si Jim Yu na marunong tumanaw ng utang na loob at magbalik ng kagandahang loob sa kapwa na talagang masasabi nating Something good! Grabe, lalo siyang tumuga. Ganun talaga kapag mabait ka, di ba? You have presence of God inside. Pogi. Okay lang, ganun ang posing ko pag sa hospital. Ganun? Ganun doon. The beat yan eh. Ikaw ang beat. Yung pagiging kabuting tao, Dok, yun yung mas nagpapogi, di ba? Tama. Inside Hindi na mabuting tao to pa. out. Kaya Doc, magpapasok ka sa operating room, hindi ka na nakaganto. Nakaganto ka. I cannot imagine gumaganon ako. Sabi ko si Doc, di ka pwede makinig sa mga sinasabi namin, mawala ka lisensya din. Oo nga, oo. Parang yung ano ko, natatawa si Ira. Pero lagi natin sinasabi, greeting sa mga nakikinig, nanonood, at laging nakaantabay sa atin.
health is wealth. Salamat kay Chef Marcus. Oo nga, sa Chef. Thank you, aking, Chef. Saka si Mami, Dok. Ay, my mom. Good morning. Alam mo naman. Hello, Chef. Alright, ako naman po. Greetings ko naman. Good morning lang sa aking Mommy Virgie. Good morning po. Oo nga, Joshua. Oh, thank you, Doc Ikaw na. Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, visit their Facebook, Instagram page, or visit the clinic at 161 into 1, 3rd floor, Bansarin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Yes! Annyeonghaseyo sa aking mommy at daddy at kayo na. Yay! Good morning! Kay Mama Grace, kay Kuya Zay, kay Zia, kay brother natin, kay Lola Celia, Lola Del, Lola June, kay Chelsea, sa Trabalho and Fredejas family. Good morning! Morning. Good morning sa aking Mamsi. Hello, Morning, Mamsi. Mamsi. Ay, naluto ko na yung bayabas, Ano? Mamsi. Masarap? Sarap. Hindi mo ba may binigyan? Ay, bibigyan Ubus pala. na. Anong luto ginawa mo? Sinigang sa bayabas. Anong sinigang? Bangors. Wow, sarap. Meron pa ba ibang pwedeng sigang sa bayabas? Pork? Alay mo, Hipon. meron ka. Sa Talaga? Sige pa na try. Next time, try natin yan. Dala ka. Naubos ka na, Dok eh. Sorry. Next time, nagtampo na. Huwag ka na magalit, Dok. Nagtampo na si Doc. Alam mo, kung natatampo, di na pinapalapit ko yung ano. I-zoom in mo, Zoomin mo. Ayaw i-zoom eh. Again, maraming salamat sa mga, sana ba, sa mga bumisita sa atin at sumubaybay mula kayo ng 6:30 in the morning. Samahan niyo ulit kami bukas for another meaningful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Saya-saya! Ay, may ganun na tayo.